Kagulat World, hindi pa tapos ang pagyanig ng mundo matapos pabagsakin ni Alexandra Ayala si Iga Swiatek sa Wimbledon. Dahil ngayon, hindi lang scoreboard ang pinag-uusapan. Hindi lang upset. Hindi lang 7-6, 6-2. Ang mas nakakagulat, pati BBC Sport, pati international tennis media, pati social media coverage ng Wimbledon, tila napatingin ng todo sa batang Pinay na biglang naging isa sa pinakamainit na kuwento sa buong tournament. Dati, si Alex ang batang nasa gilid ng larawan. Isang graduate sa Rafa Nadal Academy, excited lang makita si Iga Swiatek sa graduation ceremony. Ayon sa kanyang BBC interview, naalala pa ni Alex kung gaano siya kasaya noon dahil katabi niya si Iga sa picture. Pero ngayon, ibang-iba na ang eksena. Ang dating batang humahanga, ngayon siya na ang dahilan kung bakit nalaglag ang defending Wimbledon champion. Kaya ang lakas ng dating ang storya. Hindi ito ordinaryong panalo. Parang pelikula, from graduation photo to center court showdown, from fan moment to history maker. From kasama ako sa picture, to ako na ang headline. At sa social media, lalong sumabog ang narrative. Wimbledon mismo naglabas ng grand statement tungkol kay Alex. BBC Sport naman ginamit ang emotional backstory. Iga once gave her graduation diploma, tapos ngayon si Alex ang tumapos sa title defense ni Iga. Kaya ang dating sa mundo, hindi na guest story si Alex. Siya na ang main attraction. At ang pinakamalupit, umiiyak siya, pero hindi siya satisfied. Sabi nga niya, emotional siya, pero next round agad ang tingin. Kagulat World, ito na ang bagong mukha ng Philippine tennis sa global stage. Alex ginulat ang BBC Sport, ginulat ang Wimbledon, at ginulat ang buong mundo. Kagulat World, minsan may mga panalo na hindi lang panalo sa tennis. May mga panalo na parang binubuksan ng isang pinto na matagal ng sarado para sa isang buong bansa. At ganito ang nangyari kay Alex sa Wimbledon. Dahil matapos niyang talunin si Iga Swiatek, hindi lang Pilipinas ang nagdiwang. Hindi lang Pinoy fans ang nagingay. Biglang pati international media, pati BBC Sport, pati Wimbledon social media napaharap sa isang pangalan, Alexandra Ayala. At dito pumasok ang napakalakas na angle. Hindi lang Pinay beats champion, hindi lang upset sa center court. Ang naging dating ng kuwento parang destiny. Dahil si Iga Swiatek hindi lang basta kalaban ni Alex. Si Iga ay bahagi ng isang lumang alaala sa buhay ni Alex. Noong graduation sa Rafa Nadal Academy, si Alex ay isa pa lang sa mga batang excited makita ang isang superstar. Si Iga ang guest athlete. Si Alex naman proud, masaya, at halos hindi makapaniwala na nasa isang picture siya kasama ang Polish champion. Pero fast forward sa Wimbledon, nagbago na ang framing. Si Alex, hindi na background, hindi na batang humahanga lang, hindi na estudyanteng nakatingin sa champion. Sa harap ng center court, siya na ang player na tumayo, lumaban, at tumapos sa title defense ni Swiatek. Kaya nang kunin ng BBC Sport ang emotional connection na ito, mas lalo pang lumakas ang dating. Kasi dito makikita ang pinakamalupit na transformation. Isang Pinay na dati ay masayang-masaya lang na makasama sa graduation photo. Ngayon siya na ang dahilan kung bakit ang isang reigning Wimbledon champion ay napaaga ang exit. Yan ang uri ng kuwento na kinakagat ng international media dahil may history, may emotion, may shock value, at may bagong bida. At hindi rin basta lucky win ito. Sa court, lumaban si Alex point by point. Sa first set, muntik nang mapunta kay Swiatek ang momentum. May pressure, may set points, may danger zone. Pero imbes na manghina, lalo pang tumapang si Alex. Doon lumabas ang maturity niya. Hindi siya nagpanic sa tea break. Hindi siya nagmukhang baguhan sa center court. Parang sinasabi niya sa mundo, "Oh, galing ako sa Pilipinas, pero kaya kong tumayo dito." Pagdating sa second set, doon na lalong nagulat ang lahat. Dahil hindi lang niya tinalo si Iga, kinontrol niya ang laban. Pinilit niyang magkamali ang champion. Ginamit niya ang lefty angles, baseline power, at matinding composure. Habang si Swiatek ay naghahanap ng sagot, si Alex ay parang lalong lumalaki sa moment. Every winner, every fist pump, every roar ng crowd, dagdag sa bagong identity niya. Hindi na underdog lang. Threat na siya. Kaya sa social media, bagay na bagay ang reaction ng mundo. BBC Sport, Wimbledon, WTA, at international tennis fans, lahat may dahilan para pag-usapan siya. Kasi si Alex ay hindi lang nanalo ng match. Gumawa siya ng image, gumawa siya ng memory, gumawa siya ng bagong chapter para sa Philippine sports. At ang pinaka-dangerous part para sa mga susunod niyang kalaban. Hindi siya mukhang satisfied. Kahit emotional, kahit historic, kahit buong mundo na ang nakatingin, ang mindset niya ay next round agad. Hindi siya naglaro para lang makabuo ng magandang headline. Naglaro siya para ipakita na may susunod pa. Kaya ito ang pinakamalakas na headline ng araw. Alex ginulat ang BBC Sport dahil ang dating batang nasa graduation photo ni Iga Swiatek, ngayon ay siya na ang main attraction ng Wimbledon coverage. At sa puntong ito, hindi na lang ito tennis story.
Ito ay global arrival ng isang Pinay. At ang mas nakakakilabot sa nangyari ay ito, hindi lang si Alex ang nanalo sa court. Nanalo rin ang kanyang kuwento sa puso ng international audience. Kasi sa dami ng laban sa Wimbledon, sa dami ng malalaking pangalan, sa dami ng seeded players at champions, bakit biglang siya ang hinabol ng spotlight? Simple lang. Dahil ang storya niya may dating na hindi kayang gawin ng ordinaryong sports result. Isipin ninyo, isang Pinay na lumaki sa pangarap, nag-training sa Spain, nagtiis sa pressure ng pagiging future hope, minsan pinagdudahan, minsan tinawag na hype, minsan tinanong kung kaya ba talaga makipagsabayan sa pinakamalakas. Tapos ngayon, sa pinakamalaking stage ng tennis sa Wimbledon pa mismo, ang binagsak niya ay hindi basta pangalan. Si Iga Swiatek, defending champion, Grand Slam monster, world-class standard. At ang mas malupit, hindi ito unang beses na ginulat ni Alex si Iga. May Miami memory na sila, may Madrid response si Iga. Pero sa Wimbledon parang sinabi ni Alex, hindi ako one-time shock, totoo ako. Diyan nagulat ang BBC Sport. Diyan nagulat ang international media. Dahil dati, pwedeng sabihin ng iba na upset lang. Pwedeng sabihin na nagkataon lang. Pero kapag paulit-ulit mong tinatalo ang elite, kapag sa iba't ibang surface ka na nakapagpakita, kapag kaya mong dalhin ang pressure sa center court, hindi na yan samba. Statement na yan. At napakalakas ng visual ng social media coverage. Si Alex umiiyak matapos ang laban. Pero hindi iyak ng takot, hindi iyak ng pagod lang. Iyak yun ng isang atleta na alam niyang may nabuksang bagong mundo. Isang moment na hindi lang para sa kanya, kundi para sa Pilipinas. Dahil sa loob ng maraming taon, kapag tennis ang usapan, bihira marinig ang pangalan ng bansa natin sa pinaka-main stage. Pero ngayon, may Pinay na nasa gitna ng Wimbledon conversation. At doon nagiging delikado si Alex para sa mga kalaban niya. Kasi may dalawang klaseng player. May player na natatakot kapag lumaki ang spotlight. At may player na lalong nabubuhay kapag nararamdaman niya ang mundo. Si Alex mukhang kabilang sa pangalawa. Habang lumalakas ang ingay, habang dumadami ang cameras, habang mas nagiging malaki ang expectation, mas lalong lumalalim ang kanyang belief. At hindi na lang ito tungkol sa upset kay Swiatek. Ito ay tungkol sa pag-akyat ni Alex mula promising talent patungo sa legitimate global attraction. Hindi na siya simpleng Filipina tennis player na may potential. Ngayon, siya na ang player na kailangang paghandaan. Siya na ang pangalan na kailangang bantayan ng mga top seeds. Siya na ang mukha na kayang gamitin ng BBC, Wimbledon WTA at buong tennis world para sabihin may bagong kuwento sa women's tennis. At ang pinakamagandang parte, hindi pa tapos. Kasi kung kaya niyang pabagsakin ang defending champion sa ganitong paraan, kung kaya niyang dalhin ang bandera ng Pilipinas habang buong mundo ang nanonood, ibig sabihin may susunod pa. Hindi na ito pangarap lang. Hindi na ito sana balang araw. Nangyayari na ngayon.